Salamat po. Salamat. Next, Francis Manga, isa pong Katoliko. Ganda galing po. Awit, awit 83, 18. 16 at 18. Hindi, 18 po. Upang ikaw lamang na ang pangalan ng Jehova Opo. ay lagay natin sa screen. Kasi ano po meron silang binasa talaga sa akin, Biblia. Kasi ito, Biblia po nyo ito, pero Jehovah nakalagay. Sabi nyo po, hindi ito, di ba? Kasi yung pinabasa nila sa akin na, kasi sa ibang Biblia, wala itong Jehovah. Na, ang nakalagay doon, inalis yung pangalang Jehovah dahil masyado raw banal. Raw banggitin daw, basta banggitin lang daw. Unang-unang kapatid, huwag ka maniwala doon. Ganito yun. Walang Jehova sa Bibliang Ebreo. Bakit? Una sa lahat, sa Hebrew alphabet, walang letter J. Ilagay natin ang Hebrew alphabet sa screen. Pakibasa mo nga, kapatid na Josel, kung may letter J sa Hebrew alphabet. Ito po ang mga Hebrew alphabet. Vav, Hey, Deled, Gimel, Bet, Aleph, Final, Shaf, Kaf, Yud, Tet, Shef, Zayin, Ayin, Semek, Final, Nun, Final, Mem, Lamed, Resh, Kev, Final, Shadi, Final, Pay, Taf, Sin, Shin. So, walang letter J. Ano nung po meaning ng Shin na yan? Aling Shin? Yung Shin, anong meaning nun? Asan doon? Sa alin doon? Alin doon? Shin, yung kauli-uli yan. Ano yan mga letra nila yan sa Hebrew alphabet Bawat isa dyan may katumbas sa kanilang wikang ginagamit. Ang tinitiyak ko sa'yo, walang letter J sa Hebrew. Paano po? Parang para rin yung Latin, ang letter J represented by I. Kaya sa Hebrew naman, ang letter J represented by Y. Kaya ang original na pangalan ng Diyos sa Hebrew alphabet o sa Hebrew language, yung 4 na letrang tetragramato na kung basahin ay mula sa kanan pa kaliwa. Tayo kasi kung magbasa kaliwa pa kanan, ang 4 na letrang Hebreo yan sa baba na yan, Dito sa kanan ng basa dyan papakaliwa. Kanan pa kaliwa. Yod, He, Vav, He. YHWH. Yan ang 4 na letrang Hebreo na sumisimboliko sa pangalan ng Diyos. Pero pang isa yan yung sabi Yahweh, parang Yahweh. Hindi, ganito nga, pakinggan mo lang, pakilagay mo sa screen. Ayan, yung Yod, He, Vav, He, o YHWH, nung isinali ng Bibliang Ingles, yung YHWH na yun, nila ilagay mo ngayon yung YHWH. Ayan. Kung babasahin natin ngayon sa English manner, YHWH, nilagyan nila yan ng A at saka ng E. Kaya naging Yahweh. Which is not the original. Hindi totoo yun. Yung mga Masoretes na nagsalin yung pangalan na yan sa Biblia, pinalitan yung Y ng J at saka yung W ng B. It is because of language barrier, yung pagpupronounce. Hindi ma-pronounce na matuwid dun sa Hebrew, pinalitan nila ng J at saka B. Kaya nilagyan nila ng E, O, at saka A. Kaya lumitaw yung Jehovah. So, yung pangalang Jehovah na yan po spurious yan. Hindi totoo yan. Pakinggan mo mismo ang saksi ni Jehovah. Sa kanilang libro, yung tinatawag na nangangatwiran sa kasulatan, sa page 191, pakilagay sa screen. Yan. Ito po ang kanilang pahayag. Dahil dito, Ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. kita mo, sila na mismo sa libro nila may sabi na yung pangalang Jehova binuo ng ilang makabago, modern, mga translators ng Biblia, na hindi kilala ng mga sinauna, kahit Kristiyano, kahit Hudyo. Kaya yung pangalang Jehova, huwag isaksak yan sa Pilipino.
Alam mo ba kung kailan lumitaw yung Jehovah na yan? Sila rin ang may sabi. Sa kanilang libro naman, yung Biblia nila, yung forward, yung pangunang salita dun sa libro nilang Biblia na, yung interlinear Greek scripture. Ayan o. Released on February 9, 1950 By the Watchtower Bible and Tract Society of New York. 1950 pa ito. Ano ang sabi dyan? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan nag-umpisa yung salitang Jehovah? Ika-14 na siglo. Wala pang 600 taon yan. O di ba? 2,000 na ngayon di ba? Sa mga tuwid, wala pang 600 taon yan. Patay na si Kristo at mga apostol noong 14th century bago lumitaw yan Jehovah Pagkatapos kayo, sasaksak mo sa akin Jehovah. Meron naman tayong ebidensya Mali yan, kapatid. Huwag ka nang maniwala na ang pangalan ng Diyos Jehovah. Pero kung gusto mo talagang tumawag sa Diyos, namumroblema ka, ano ba pangalang gagamitin mo? Kung ikaw ay anak, ang itatawag mo sa Kanya, Ama. Kaya sabi ni Kristo sa 6:9 ni Mateo, manalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Hindi naman sinabing Jehovah namin, Ama namin. Tama na yun. Ama namin. Our Father. Nuestro Padre. Yun ang panalangin. Ama ang tawag. Siyempre, sabi nila, pinipilosofya nila. Hindi ba kayong ama, hindi naman pangalan yan? Halimbawa, tatay mo yung tatay mo may pangalan, Pedro. O Pedro, tama. Kung anak ka ni Pedro, tatay mo, tatawagin mo ba yung tatay mo, Pedro? Pag anak ang tumatawag, ang itatawag mo sa tatay mo, tatay, hindi Pedro. Di ba ganon? O ngayon sila, ang tawag nila, Jehovah, inimbento nilang pangalan kasi hindi sila anak ng Diyos Kasi kung anak ka, itatawag mo ama. Naintindihan mo na? Maraming salamat po. Sige, salamat. Margarita Lagunay. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Magandang gabi Brother po. Eddie, at sa lahat ng mga naaari po. At tanong ko lang po, malapit na po ang mahal na araw. May katotohanan po ba ito? Ganon din naman po ang Pasko at saka bagong taon. Dapat po ba itong ipagdiba? Alam nyo, hindi pa kayo nakakahalata sa mahal na araw. Yung mahal na araw ng Katoliko, iba-iba Minsan Abril, minsan Marso. Bakit yung kapanganakan ni Kristo, laging December 25? Di ba? Miski naman kayo talaga Ano ba? Ano po ba pakapanganakan nyo, kapatid? Huwag kayong magagalit. Anong buwan ng araw? November po. November 18. 18. Di ba sa November 18, magdiriwang kayo ng kaarawan? Sa susunod na taon, kailan kayo magdiriwang ng kaarawan? November 18 din. Laging November 18. Bakit yung si Kristo, yung kamatayan niya, laging Biyernes? Hindi ba kayo nakakaisip? Bakit laging Biyernes? Yung November 18, maaring pumatak ng linggo yun. Papatak yun ng Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit siya kung mamatay, laging Biyernes? Isa makatuwid po, hindi totoo. Kayo na bahala kung makatulog. Laging Biyernes ang patay Dapat kasi kung minsan, malilipat ng ibang araw. O halimbawa, November 18 ang kapanganakan nyo, laging November 18, pero iba-ibang araw ang pumapatak yun. Ganun ang takbo ng taon ba't naman si Kristo mamamatay Biyernes? Hindi na naalis sa Biyernes. Kaya para maitaman laging Biyernes, naiiba. Minsan Abril 2, minsan naman Marso 28, minsan naman Marso 23. Pag maaga ang pasok ng Kwaresma, sabi, Ang Pasko po at saka bagong taon. lalo naman yung Pasko, wala namang batayan yun sa Biblia. Wala po kasi sa Biblia yung petsa ng kapanganakan ni Kristo, hindi pinalagay ng Diyos yun Kaya sila, mga Katoliko, nag-imbento lang ng petsa ng pagkapanganak ni Kristo. Basahin po natin ang Catholic Encyclopedia. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan nyo. Lagay nga natin sa screen. The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year.
The actual date of the Lord's birth is unknown. Tamo, inaamit po ng Otoridad Katoliko sa kanilang Catholic Encyclopedia that the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam. Pwede pa pong magtanong. Sige po. Kasi po matagal ko na kayong pinapanood sa TV, nagpaiba-iba na kayo ng channel. Pero linggo-linggo naman po, nagsisimba ako. Nagkakasala po ba ako noon? Meron akong Kasi kumbaga dalawa kayong aking hinaan. Meron po akong babasahin talata. Kayo na po ang humatol sa inyong sarili mismo. Sa Santiago 4:17, pakilagay. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pag alam nyo na po yung mabuti, hindi nyo ginagawa, kasalanan nyo na sa Diyos. Maraming pong salamat. Salamat po. Agustin Cabanban, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eddie. Ay tatanong ko lang po, kung yung taong namatay na nasa labas ng iglesia o relihiyon, pero gumagawa siya ng kalooban ng Diyos, ay mayroong kaligtasan. Kung hindi siya nakapakinig, Ganun po. kung hindi siya, alimbawa, nasa bundok, o kaya didinat na ng pangangaral ng Biblia, may kaligtasan po yun. Hindi, yung pong nasa labas ng iglesia, katulad po, iglesia ni Cristo, Katoliko, ganun. Pagka nasa labas ka ng iglesia, tapos nakapakinig ka naman ng aral, ayaw mong pumasok. Kasi, kung sasabihin nyo, gumagawa ng kalooban ng Diyos, kalooban po kasi ng Diyos yung pagpasok eh. Yung pag-ani, bahagi po ng kalooban ng Diyos. 12:9 ng Roma. Pakilagay sa screen. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Utos po yung makisanib sa mabuti. Bahagi po ng utos doon. Ang sabi ni Kristo, pumasok tayo doon sa pintuang daan. Utos po yun. Meron pong papasukan talaga. Sabi nga ng pasyon, mas mauuna tayo sa kanilang magmahal na araw. Sapagkat pastor kang tunay nitong mundo kabilugan ang obehang sino paman kung di masok sa bakuran, hindi mo na sasakupan. O yan, nasa pasyon po yan eh. O, pag hindi totoo, putulan nyo ko ng lalamunan. Nasa pasyon po yan. Pastor kang tunay nitong mundong kabilog.